Magandang araw mga ka-Farmilya. Halos natapos ko na yung paggagawa ng greenhouse. Kung gusto niyo mapanood, i-upload ko, ilalagay ko yung link sa baba. Tingnan niyo na lang. Natapos ko na gawin yung greenhouse pero hindi pa namin natatapos ayusin yung mga halaman. Ito yung matapos kaming bagyuhin 2 weeks ago na yata. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung update sa aking halamanan. Napakarami nang nasira, ang daming namatay, pero marami din namang nakasurvive, kaya lang hindi sila ganong kagandahan. So yun, tingnan natin. At saka papakita ko din sa inyo yung mga paglilipat ko, pagriripat, yung mga pwede pang makasurvive na halaman. So yun, tara, simulan na natin. Katulad nitong Wave of Love, dahil nga nasira yung aking greenhouse, so nawalan ng shade net. Napakadami ng nasira, namatay kasi nagkakaroon sila ng direct contact sa sikat ng araw. Ito mga tuyo, ang dami na sana niyang bunga, ang dami na niyang bulaklak at binhi sana, pero namatay nga. Tsaka ito halos halos mamatay talaga sila, so they will take time para makarecover. Pero doon naman tayo nag-enjoy yung pag-aalaga natin at pagpapaganda ng mga halaman, no? Kahit itong mga aglaw hindi rin nakaligtas. Ito, daming namatay na aglaw, halos kalahati, mahigit kalahati yung namatay. Ito lang yung mga nakasurvive natin. So mula dito, yan ang ating pagagandahin at padadamihin. Ito, hindi ko na alam kung anong aglaw ni Mato mga to, kung anong variety. Kasi talagang mga tangkay na lang natira. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa, baka sisibol pa sila. Tapos yan, itong ating monstera na napa-direct din sa sikat ng araw kasi nga nawalan tayo ng shade net. Gusto ko sanang i-trim kaso nag-aalala ako baka maubos naman yung dahon. Hindi naman sila makapag produce ng food para sa kanila kasi wala nang sasagap masyado ng sikat ng araw. So papabayaan ko na lang muna siguro na ganyan. Saka na lang ako magkakat ng mga dahon nila kapag kukunti na, pagka marami ng sibol na dahon bago. So hindi ko pa naayos pero medyo nakalinya na. Ito yung ang tawag dito sa amin, parang buli ang tawag dito. Anahaw. Anahaw, yon. Anahaw ang tawag dito. Ewan ko sa iba. Tuyo din, sa sikat din ng araw ang pumatay. Matindi yung combination. Matapos itumba ng bagyo yung greenhouse natin, hindi ko man agad nasikaso. Sikat naman ng araw ang pumatay dun sa ibang natira. Yun. So, siguro magti-trim na lang ako kapag talagang fully recovered na sila. Papabayaan ko muna yung mga pangit na dahon. Pabayaan ko lang sila para may magpo-produce ng photosynthesis sa kanila. Kasi pag nakalbo masyado, nag-aalala kong babagal yung kanilang development. Kahit yung ating mga bougainvillea natin nawalan ng dahon, nawalan ng bulaklak, pero good thing parang isa lang yata yung namatay sa kanila. Yun nga lang, tumamad sila ng pagbulaklak kasi nga puro ulan yun. Makalat pa, hindi pa tapos. Mas malawak ngayon kasi ito dating greenhouse ko na nakakulong para sa lettuce, dalawang linya mahaba. Nung itumba ng bagyo, ginawa ko na lang isang linya na lang. So sa halip na 1,000 heads yung kasya, 500 heads na lang yung may tanim natin na lettuce. Tapos yung the rest na space, ginawa ko na rin para sa halaman. Kasi yung halaman, parami ng parami, siksikan na yan. Pinalawa ko na para sa susunod na dumami sila, maraming spaces sila. Hindi sila magsisiksikan. So, ang hirap din pala maglagay ng hirap din maglipat-lipat ng mga halaman, hindi mo lang kung saan yung saan.
hindi po tayo ganun kagaling. Siguro kung may isasuggest kayo, willing ako magbasa para ma-develop ko ng maganda itong aking halamanan. So talagang hindi siya kasing ganda nung dati, halos mga patay nga sila eh. Pero tsatsagayin nating alagaan kasi doon tayo nag-enjoy. Buti itong Wave of Love, tingnan nyo ito. Napakadami nito dati, may binhito, yung mga seeds. Ilan lang yung natira. Ito siguro iriripat ko na itong mga to. Ilalagay ko na sa malaking pot, maliit-liit na pot. Kasi ito dito sa likod, ang dami rin. Kasi naglagay ako sa isang nagpunla ako sa isang lalagyan lang at marami din yun, hindi ko na ituro kanina. Tuturo ko. Hindi. Ito oh. Dalawa to. Yung isa na ano ng bagyo, natumba ng bagyo, nadaganan. Tapos hindi ko naman nga agad nasikaso, so namatay. Tapos ang bilis kasi nilang bumulaklak, laging kung lagi kong ipupunla yung bulaklak nila ay sa isang halaman, nakaka 1,000, 2,000 seeds. Kasi ang bilis nilang bumulaklak. Kung lagi kong iriripat, mauubusan ako ng pagpupunlaan kung lagi ko nilang ipupunla. So ang ginawa ko, once na nadurog ko yung kanilang binhi, magsasample tayo. Ito yung sample niya, yung bunga niya. Umuslit sila pa, yun yung palatandaan na ready na. Pero pag nainip ako, hindi ko na inintay na lumutang sila, lumitaw sila, kinukuha ko na lang. So ganito yung ginagawa ko. Halimbawa, ang hirap, naka-gloves ako, tanggalin ko lang. Hirap, ito na lang. Hirap eh. Ayan, halimbawa, naka-oscillate na sila. Kinukuha ko na lang. Tapos, pinipiga ko, pinapalabas ko yung kanyang seed. Yan. Tapos, dun ko na lang din nilalagay. Tingnan nyo ito, marami akong inano dito. Diyan ko na lang din nilalagay para hindi natakaw space para do sa mga kung saan ko iriripat, kung saan ko ipupunla. Yan, sa mga puno na lang. Kasi madali naman silang kunin kapag ready, pag gusto mo na silang ilipat sa paso. Madali silang kunin. Ito oh. Kasi kung lahat ng seed niya itatanggalin ko, ay kulang ang aking espasyo para sa pagpupunlaan. Nasipag kasi nilang mag-produce ng seeds. So yun. Mamaya iriripat ko na to. Papakita ko rin sa inyo. Dalhin ko na dito. Ito nakakalat pa yung ibang mga hindi ko alam kung saan ko iaayos. Mamaya siguro. Maglilipat naman tayo ng ating mga ano ang tawag dito? Anthurium. Anthurium, Wave of Love. Lilipat na natin kasi malalaki na, nagsasanga-sanga na siguro yung kanilang ugat. Ito yung mga pot ko na luma. Ang itinanim ko dito ay petchay mustasa. Kaso nga hindi rin nakaligtas sa bagyo nang namatay. Yon, lilipatan ko na lang ng Wave of Love. Ito. Yun. Mas magandang pagtaniman ng Wave of Love kapag yung mixture ng lupa ay may halong coco peat o kaya yung coco cubes, yung mga bunot ng nyug na tinadtad. Magandang para mas buhaghag. Ito naman, meron naman itong lupang ito naman,
na nasa pot ko, may halo naman itong yung balat ng palay. Anong tawag sa inyo doon? Iba. Yung balat ng palay, tapos compost, tapos ordinaryong lupa. Yun, so buhag-hag din siya. Ayun yung mga gusto ko ng ating wave of love. Ito, namatay na, hindi ko natanda kung anong halaman to. Kukunin ko yung pinagtamnan niya kasi ang ganda ng lupa. Buhag-hag. Kunin natin yung mga malalaki na. Yun no, ganda ng ugat. Ito yung tamang size lang para ilipat, para hindi nagsasala sa labed. Kasi siguro mga 2 linggo pa, baka magbuhol-buhol na ang kanilang ugat. Yan. Isipin nyo to, napakadami. Sa isang puno, kaya niya mag-produce ng 1,000 buto. Sa dami niyang magbigay ng seed. O ibenta nyo ng 20 pesos isa. Pera din talaga. Pagiging pera din, kahit pa paano. Nag-enjoy pa tayo. Tapos kapag kayong malaki na sila talaga, lilipat naman ulit natin sa malaki-laking lalagyan. So yun, mamaya natin itutuloy kasi naulan na. Baka tayo magkasakit. Ngayon naman ay itong ating bushida na naitumba din ng bagyo. Yan, nakatumba. Pero buhay na buhay naman. So, ililipat ko na lang dito para dito ko na rin palalakihin. Yan, tayo maglipat. Simple lang ginagawa kong paglilipat. Kaya taob ko lang. Tapos dadagdagan ko na lang ng lupa dito sa paligid. Siyempre, kailangan nating iayos muna. Yan, umayos. Ang gamit kong lupa ay lang, yung ordinary soil lang, na humuhukay lang ako sa paligid. Tapos sinahaluan ko ng compost, siguro mga 50% lang din. 50-50. Ginagamit ko yung mga lupa dun sa mga paso na namatay yung tanim. Sayang kasi hindi pa rin naman nawawala yung mga nutrients nito. Compost kasi yung kadalasang pinagtataniman ko. So sayang naman kung hindi ko nagagamitin. Yun. Kalipat na. Dapat didiligan pero dahil parang uulan, hindi ko na lang didiligan. Hintayin ko na lang umulan. Araw-araw kasi dito na ulan ngayon sa amin. Okay. Kukunin natin yung ibang halaman dito sa isang bahagi ng ating halamanan. Ito yung likudan. Nandito yung mga mother plants ko karamihan pero lilipat ko na lang lahat doon. Ito yung aking albo, maganda na. Na-spare siya ng bagyo pero ililipat na rin natin yung mga anak niya. May mga anak na kasi.
Ito, halos lahat ng puno may anak oh. Kaya lang ang daming damo. Halos lahat ng puno may anak. Ito naman, yung dapat kasi may isang mother plant dito na namatay. Pero nabuhay ulit oh. Ang ganda niya, albo din siya. Yung mga nandito kasi halos hindi ko naasikaso. Pinapabayaan ko lang kasi kadalasan yung mga nandito, yung mga na-propagate ko, tsaka yung mga mother plants na hindi naman kailangan ng sobrang atensyon. Hindi katulad ng mga nasa vase, mga nasa pot, na kailangan mo laging diligan. So pag nandito baka maasikaso ko na. Hanggang dito na lang muna yung ating video. Napakarami pa natin kailangan gawin. Napakarami pang kailangan ayusin at ipaglilipat. So, hanggang sa susunod, samahan nyo ako. At kung meron kayong natutunan, huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Salamat!